what is he thinking about you, or what is he or she thinking about you. Okay, or what is he or she really thinking. So let's dig in sa totoong iniisip talaga ng person mo. Either yung person mo is nagpre-pretend lang siya na mahal ka niya, tapos hindi pala, ginagamit ka lang pala niya. So tignan natin. So this spread is a part of my private personal reading. So if you want to book a private reading with me, just message me. Inboxing. Okay. So, ano ba yung sinasabi niya sa'yo? That gusto niyang mag-offer sa'yo ng new beginning, gusto niya may future kayong dalawa, madami siya mga pangako sa'yo about future, na lalo na pagdating sa mga like business together, parang ganyan, trip together, or ayusin ko yung trabaho ko pag ano na, magpunta tayo dito, magkita tayo, mga ganong mga pangako, new beginning. So ito yung sinasabi niya sa'yo. So ano ba talaga yung nasa isip niya? Ano ba talaga yung iniisip niya? Honestly, magulo isipan niya. Tignan natin ngayon kung bakit. Kasi parang itong person na to is waiting for someone to message him or her. Waiting for a message to be, or magulo yung isipan niya talaga. So, siguro ganito. Wait lang, clarify muna natin to. So, parang may nag-gets ako dito eh. Siguro ganito. Ito yung mga sinasabi niya sa'yo. Pero, napapansin mo na parang minsan hindi din siya nagre-reply, minsan parang matagal siya mag-reply, baka LDR kayong dalawa, minsan matagal siyang sumagot sa tawag mo or something, na minsan hindi siya tumatawag kasi magulo isipan niya. So parang nagwa-wonder ka, ito yung mga sinasabi niya sa akin, pero parang bakit hindi ko nakikita, walang improvement, ganyan, walang progress yung relationship namin. Kasi nga, magulo isipan niya. So, parang itong sinasabi niya sa'yo is way niya para lang for you to stay. Siguro, may comfort, nandyan ka para sa kanya. Kasi, honestly, itong person na to really want to have some changes. And parang meron siyang gustong balikan. Parang may problema siya. Mabigat yung problema niya. And minsan nga parang napapagod na siya sa mga problema niya talaga. So, parang ang pagharap ka niya, parang sobrang positive niya na tao. Like, walang weakness sa kanya or something. But then, sa totoo lang, itong person na to is like down in a way. Ang bigat ng problema ang pinagdadaanan ng person na to. And hindi niya alam even kung anong desisyon ang gagawin niya dito. Gusto niya talaga ng new beginning ng buhay niya. Gusto niya yung parang may makikita siyang maganda sa life niya, but then gusto niya talaga ng great changes sa buhay niya. But then as a point na ang gulo-gulo na isipan niya, ito din, pwede din kasi na ito yung sinasabi niya sa'yo na may possibility of like future, new beginning. Pwedeng ganun, pero hindi niya lang pinapakita sa'yo yung totoong problema niya. Pwedeng ikaw umaasa ka na, ay maganda yung magiging future namin nito, yung business, maganyan, yung mga ganyan. Pero, siya pala is like nahihirapan din siya. Though he wanted that, or she wanted that. Gusto niya yan. Pero hindi niya nakukuha pa yan. Kumbaga, wala pa siya sa level na yan na para masabi niya sa'yo. Kumbaga, sabihin natin na, pag makaipon ako or pag isang araw punta tayo ng ganito, pasyal tayo dito, magkita tayo or makipagkita ako sa iyo, mga ganung mga bagay, pag business tayo. Ito yung mga sinasabi niya sa iyo, and syempre makakaramdam ka din ng hope
and excitement in a way, but hindi mo alam na siya pala is malaki yung problema niya, mabigat yung problema niya, ng pinagdadaanan niya na hindi niya even alam kung paano niya umpisahan yung mga sinasabi niya sa'yo magaganda. So, yun, yung totoong iniisip niya, magulo isipan niya. Sobrang nai-stress na siya sa mga problema niya. So, pwedeng problema siya sa pera, sa trabaho, and hindi niya lang sinasabi sa'yo. So, ano ba talaga yung feeling niya? Alam mo yung feeling niya na parang gusto niya nang i-cut off lahat. Yun yung nararamdaman niya. Parang gusto niya na mag-retired ba? Mag-resign ba? Or gusto niya na to cut off the cycle na parang ganun. Parang kasi hindi niya, ang feeling ko kasi dito, kasi hindi niya, alam niya hindi niya din matupad yung mga pangako niya sa'yo. Kasi parang as a point siya ng pretending. Kasi kung malalaman, parang feeling niya lang ha, pag malalaman mo yung katotohanan about this person, na ma-judge mo siya. So parang yun yung fear niya dito. Pero yung pinapakita niya sa'yo na, kaya okay lang, kaya ko, parang ganyan. Meron ako, may pera ako. Kaya kanyang dalhin sa date or something ganyan. So, ito yung pinapakita niya talaga sa'yo eh. Pero sa totoo lang, ito talaga yung ano niya, parang gusto niya na talaga ng, may something na gusto niyang i-end. I think it's not about cheating. I think this person is not cheating on you, but then, may problema siya sa kanyang career or finances, ganyan. Sa life niya, sa estado ng buhay niya, na hindi niya lang sinasabi sa'yo. Kasi natatakot siguro siyang ma-judge siya. So, kasi this is, his reaction and behavior towards you is something happy siya. Something that, I can give you the victory of life. You see, as I said earlier, di ba? Ano yung sinasabi niya sa'yo? It's more happiness. It's more victory. It's more hope for you na may maho-hope ka sa future ninyong dalawa. But you never know pala yung ano talaga dito na nagkaroon ng impact is this person is madami siyang iniisip. Might be you need to check your person kung naka-resonate kayo dito. Check your person, kumusta? Lalo na ngayon, Valentine's Day, diba? Kumusta ba sila? Baka akala nyo, naglilibre-libre lang sila sa'yo, kumain sa labas, yung pala, may problema na sila sa money. May problema na sila sa finances. So, hindi naman, kung nasa point na kayo na tagal na kayo, may mga pinagdaanan na kayo, I think it's also okay na kung meron ka naman malibre sa kanya, bayaran mo na lang. Baka may problema siya, hindi niya lang. Baka siya yung tao na ayaw niya na yung kinakaawaan siya. So, ayaw niya din na ma-judge siya. So, honestly, itong person kasi na to, ito yung naka-influence sa kanya eh. Parang, parang feeling ko pag nag-iisip-isip siya dito is gusto niya maibigay sa'yo yung mga bagay na gusto mo. So, I think rare lang to na reading na to. First is just for few people. Gusto niya talaga mag-offer sa'yo na new beginning. Yung parang mag-progress yung mag-progress yung relationship ninyo na through giving. Siya yung tao na mapagbigay talaga. Lalo na pagdating sa'yo. Ayaw niya yung parang nalulungkot ka dahil hindi ka nabigyan. Ayaw niya yung parang nababadtrip ka dahil hindi ka nabigyan. I don't know kung sa'yo is hindi naman ganun yung feeling mo, pero para sa kanya, ayaw niya yung nalulungkot ka. Na siguro sabihin natin na, alam mo, gusto ko talaga ng mag-business sa'yo ng ganito, gusto ko yung bilhin yung parang ganyan, kaya lang sa kanya ginagawa niya talaga ng paraan to
para mabigay ito sa'yo. Kasi ito yung pinapakita niya sa'yo talaga na meron siya. Pero sa totoo lang, nagsisinungaling lang siya sa'yo. Hindi siya nagsisinungaling na nagloloko siya. Nagsisinungaling siya sa'yo na meron siya para lang mabigay sa'yo yung gusto mo. So, pwedeng para to sa mag-asawa, sa mga bago mag-asawa, or sa mga LDR na nasa abroad yung asawa. Okay? So, or mga asawa na nagtatrabaho, hindi lang sa abroad, baka sa iba, like sa barko, or sa iba, ganyan. Kasi ito yung napapansin ko dito, nagsisinungaling siya sa'yo para mabigyan lang yung gusto mo, luho mo ba o ganyan, sa kung ano yung hinihiling mo, kasi gusto niya mapakita sa iyo na meron siya. Pero ang ano na talaga ng iniisip niya, kumbaga minsan napapansin mo sa kanya na hindi siya nakakausap, minsan napapansin mo sa kanya na parang hindi siya nagre-reply, hindi ka sinasagot kasi masyado siyang nag-iisip. Parang nagkakaroon na sa kanya ng anxiety sa problema niya. Baka may utang siya, hindi niya lang sinasabi sa'yo, tapos binibigyan ka pa niya, ang bigat na ng problema niya, bigat na ng bayaran niya, tapos binibigay niya lang sa'yo. So ayaw niya din siguro magreklamo ka kasi nga 'di ba, ayaw niya yung kinakaawaan siya. So asa point pa din sa kanya na desidido siya na gusto niya makitang masaya ka. Kahit na nagsisinungaling na lang siya. So, I think this person was still going to gain his or her strength. Siguro the next 2 to 3 months to tell you everything. To tell you this. See? Kasi feeling ko matagal na kayo eh. Feeling ko ganito. Minsan, pag hindi siya nakasagot sa'yo, hindi siya nakasagot sa tawag mo, or minsan, kasi feeling ko, itong relasyon nito, malayo kayo eh, sa isa't isa. Hindi siya nag-chat or hindi siya nag-reply is because magulo isipan niya. Madami siyang iniisip, lalo na sa mga problema sa money or sa career niya, sa trabaho niya ba. Pero minsan inaaway mo siya kasi baka may iba siya, kaya hindi siya nagre-reply, kaya hindi siya sumasagot sa tawag mo kasi baka nagloloko siya. But it's not. Malaki yung problema niya. And I think one day in the near future, sasabihin niya din to sa'yo. Sa dami ng pinagdaanan ninyong dalawa, sasabihin niya din to sa'yo. Siguro maglalakas loob din to siya. But hindi siya sure actually. Parang hindi siya sure sa pwedeng mga reaction mo. But then, I can see the kindness part of you that you are going to understand this person and you are going to help this person. You are going to lift this person up. Together kayo. Kasi magkakaroon kayo dito ng happiness and fulfillment. Kumbaga, siguro natakot siya na hindi ka magiging proud sa kanya. Kung ganito na kabigat ng problema niya, o hindi ka magiging proud sa kanya kung ganito lang yung estado ng buhay niya. Mga ganung mga bagay, depende kung saan kayo naka-resonate. Pero I think you will going to be proud of this person. Dahil ginawa niya yung best niya, mabigay lang sa'yo, kahit pa paano yung gusto mo. So, yun. And then, in the next 2 to 3 months, maglalakas loob din to siya sabihin sa'yo ang lahat.